are joined by the Adamson Lady Falcons pioneers and legends in the volleyball court. May Makatuno, Angela Benting, and of course, Pao Soriano. Kamusta naman na tinatawag na kayong legends, pioneer, one of the greats, part of the Adamson history? May? Siyempre, nakaka-overwhelm kasi parang reminiscing the Adamson days. Parang, ng time na yun, parang sobrang, alam mo yun, na parang challenging din sa part namin na yung mga games, mga trainings namin. So parang ngayon iniisip mo dati na parang nagpapakahirap. So ngayon parang nanonood ka na lang sa games ng Adamson ngayon. So parang nakakamiss din yung crowd and syempre yung mga supporters din during that college days. Si Pao ang isa sa mga kilabot na mga middle spikers ng Adamson Lady Falcons ng panahon niya. Kamusta naman na ikaw ngayon ang tinitingala ng mga current players ng Adamson? Siyempre nakaka-overwhelm. Nakakatuwa kasi siyempre parang sa position ko hindi ako ganun katangkad. Underrated nga sabi nila. Pero at least I try my best, di ba? Nakakatuwa na parang kahit paano look up to nila ako as a example. Pero the greatest of the great of the great of the great, of course, Angela, Ate Jella Benting, ikaw ang, kahit ako from a different school, di ba? Ikaw ang tinitingala at ikaw ang idol namin lahat. Ano man ang feeling na talagang meron kang isang spot in the history of Adamson? Siyempre nakaka-proud kasi hindi lahat na makakachamba, makalalagay sa record na yun. Tsaka, siyempre, lahat ng pinaghirapan mo sa training, sa mga galit ng coach mo, sa mga responsibilities mo, as in, nagbunga naman or paid off naman lahat. What do you miss most about playing in the UAAP? Yun, siguro yung crowd nga, na parang pag-U-up kasi, alam mo yun, na iba yung usapan eh. Diba? Maingay eh. Oo, ingay, sobra. Experience din kasi. Compare mo ngayon na, syempre, parang tsaka yung iba kasi yung intense ng game. Yung support talaga ng school. Iba rin kasi yung challenge kapag pride ng school yung pinaglalabanan eh. Alam mo yung masarap maglaro kapag school mo yung dala mo. Sobrang sarap pakinggan na marinig mo sa kalaban mo mismo na sinasabi nila na para lang kaming pumapalo sa pader. Parang sinasabi na yung Adamson hindi basta-basta nagpapatalo. Mananalo man sila pero nahirap sila. Parang gano'n. Alam kong lahat tayo nag-enjoy ng mga UAAP days, pero ano yung favorite moment nyo na hindi nyo makakalimutan until now? Siguro yung mga palagi kaming nanalo, palagi. Hindi, yung nag-back-to-back kami sa Shakey's V-League, back-to-back champions kami, tsaka sa beach volleyball. Hindi ko makakalimutan niya kasi part ako doon. Pao? Yung time kasi namin, very dedicated. Talagang makikita mo sa bawat players na kahit sa training, nagpapakondisyon kami, ganun kami sobrang kaseryoso, saka ka-focus dun sa goal namin. Ako siguro yung nag-third place kami nung season 75. Yun yung time na parang feel mo yung support talaga ng Adamson community kasi do or die game namin sa Ateneo. So, rival eh. Parang, pag Ateneo, parang... Siyempre, halos similar color yan eh. Parang pares na ibon eh. Kung sino, So, parang yun yung pinaka-the best moment ko sa UAP. Pag-usapan muna natin si Mami Dulce. Kamusta naman siya as a coach? Kamusta yung era na talagang siya yung nagpatibay ng depensa ng Adamson eh? Kamusta naman yung memories niyo with Mama Dulce? Si Mami Dulce kasi para siyang literal na mother figure sa amin. Talagang pagdating sa disciplinarian action talaga, siya talaga yung nandyan para sa amin. Saka talagang pagdating sa character, bawat isa sa amin talaga kinikilala niya, saka alam din niya kung paano niya kami a-approach. Ayan. Siya yung pinaka-nanay-nanay namin talaga. Kasi, di ba, lahat naman kami from different provinces. Kaya, siya na yung tinuturing namin, nanay namin dito sa Adamson. Tapos namomold niya kami as one. Tapos, as in, disiplina niya talaga kami. Sobrang takot namin sa kanya dati. Yun nga, sabi nga nila, yun, mother figure talaga. And
Sa discipline talaga, siya yung ano sa amin na parang matatakot ka talaga sa kanya na alam mo yun na sobrang inaalagaan niya talaga kami na parang yung goal kasi niya is mag-aral tsaka maglaro kami no parang hindi lang kayo maglalaro kundi kailangan matapos niyo yung pag-aaral niyo parang Yung ganun. tipo makita pa lang namin siya. Ayos tayo. Ayos tayo, Parang parang ganun. ganun. Siyempre, nandun yung respeto, di ba? Respect, With every respect na nandun yung players for the coach. And mas nakakaengganyo maglaro kapag mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Especially pag gusto mo talaga gawin yun for your coach as well. And tayo lahat, when we graduated, kasi magkakabatch kami, especially kami dalawa ni Pao, nung graduate tayo, Pao, that was the first year na meron ng mga club teams. Ano naman yung sa tingin mo naging tulong ng time mo in the UAAP para maging prepared ka nung sumali ka na ng first time mo sa club team? Siguro yung discipline. Saka yung dedicated kasi naglalaro ako, grade 5 pa lang ako eh. So yung passion ko talaga sa paglalaro ng volleyball nandun na. Kaya nadala ko siya nung naglaro ako ng Pro League. Ayun. And being the setter, napaka-competitive din ng posisyon kasi in the team, isang setter talaga ang mas ginagamit eh. Hindi dalawang spiker, di ba? Ikaw, talagang mataas ang competition with your position. Paano naman natulungan ng Adamson ang iyong professional career? Siguro, yun nga, more on discipline talaga. Kumbaga parang kung ano yung sinasabi ng coaches, kumbaga parang doon mo maano yung pagiging, yung skills mo talaga. Kumbaga sabi nga nila na yung skills andyan na yan eh. Kumbaga parang kung paano mo siya idadalhin hanggang sa matapos ka mag-college, parang ganun. So parang ako na, syempre malaking tulong din sa akin yung sa Adamson ako, lalo na kay Coach Sherwin na siya yung as in nagtiyaga talaga sa akin during my time na nung time ko parang minaabutan na ako setter pero after nun parang ako na yung talagang tinutukan niya. So parang hanggang ngayon na parang hanggang ngayon parang gano'n pa rin yung mga thinking ko na kung ano yung mga naging experience ko sa mga naging coaches ko before. So parang yun, nadadala ko siya sa ngayong mga pro league na. Keep on learning ang peg ni May. And for Jella, iba naman ang naging landas mo because when you graduated from Adamson, wala pang pro team or wala pang club teams nito. Diretso agad ako sa PLDT pag-graduate ko. Tapos meron naman kaming games sa mga company games, yung MVP Olympics. Ayun, dun, kasali pa din naman ako doon. Diba? And volleyball talaga ang naging susi para makapaglaro ka sa mga companies na ito. And maging employee ka as well. So maganda talaga ang career na naidulot ng volleyball sa atin lahat. Thank you, PLDT. More on the score when we return. The Ates will also talk about the current Adamson Lady Falcons. Pao, ikaw naangasan ka ba ever sa loob ng court? Oo naman, una-una ka na doon. Hindi tayo magka-position Hindi tayo magka-position. Thank you for watching The Score. Don't forget to subscribe to ABS-CBN Sports YouTube channel to be updated with the latest games.